sigurado si Coach Tim Cone na magiging handa ang Gilas sa FIBA Asia Cup. Ito ang kanyang nasabi at sumasang-ayon naman tayo dito dahil nakita natin sa third window pangalang ng FIBA Asia Cup qualifiers ay preparasyon na ito ng Gilas sa FIBA Asia Cup. Nag-adjust ang Gilas sa third window, AG Edu binabad na sa laro pero meron tayong problema sa isang big natin, Junmar Fajardo, merong slight tear sa kanyang calf na pwedeng lumala pa bago ang FIBA Asia Cup. Dahil ongoing ang PBA, karamihan sa mga local players natin naglalaro pa rin hanggang sa ngayon. Mainit-init pa rin na usapin ang Yang Hansen kay Soto na nalink nga sa NBA draft at marami ang nagtataka kung bakit nasa first round ng NBA draft itong si Yang Hansen ngayong taon habang si Kai ay naging undrafted noong nagpa-draft ito. Tignan na muna natin ang stats ng dalawang players sa FIBA Asia Cup qualifiers kung sino nga ba ang mas dominant sa kanilang dalawa sa kanilang latest na mga laro. Ang stats nga ni Yang Hansen, 6 games sa FIBA Asia Cup qualifiers at merong average na 8.7 points, 4.7 rebounds at 1.8 assists. Kitang-kita yan sa record ng FIBA. Kay Soto naman 4 games dahil injured nga siya, hindi niya nakumpleto ang 6 na laro at hindi nakapaglaro sa third window ng qualifiers. Merong average na 15.5 points, 12.5 rebounds at 3.8 assists na posibleng mas umangat pa nga sana ang mga numbers na ito kung hindi lang injured si Kai dahil nadumina na ni Kai ang mga teams ng New Zealand at Chinese Taipei at kayang-kaya ni Kai na ulitin sana ito sa third window ng qualifiers. Pero yun nga, injury ang kalaban ni Kai at nasa recovery stage pa lamang ito. Maliwanag na mas dominant ang numbers ni Kai Soto kumpara kay Yang Hansen ng China. Mas maraming nagawa si Kai sa latest nilang laro sa FIBA. Kaya nga marami ang nagtataka kung bakit ang hindi dominant players sa FIBA Asia ay nakuha sa NBA draft at dito naman papasok ang maraming factors kagaya ng connection, yung pinagmulan ng player. Mas marami ang mga Chinese basketball fans by numbers at dito nga rin galing si Yao Ming. May mga flashy moves si Yang Hansen pero hindi naman siya nagkaroon ng solid na laro sa FIBA Asia Cup qualifiers. Hindi niya nagawa ang nagawa ni Kai at lahat nga ay nakabase sa latest na laro ng mga players sa international level pagdating sa scouting. Huwag nating kalimutan na ang NBA pa rin ay isang business na kung saan mas marami ang magsusubscribe sa NBA League Pass, mas maganda para sa NBA at sa team na pinapanood nga ng mga fans. Meron silang kita kaya wala ni isa sa mga NBA teams ang nagsasara kahit milyon na dolyares ang bayad nila sa kanilang mga players. Kung sa hinog na para sa akin ay hinog na si Kai para sa NBA. Ang dumali lang talaga sa kanya ay ang injury ngayong taon. Kung makakapaglaro lang sana si Kai sa NBA Summer League ngayong taon ay nakakasigurado tayo na mas maganda ang kanyang performance kumpara noong una itong naglaro sa NBA Summer League. Mas maganda ang latest na performance ni Kai sa FIBA Asia Cup qualifiers kumpara nga dito kay Yang Hansen. Kitang-kita naman yan sa screen natin sa stats ng dalawang players. Ang laki ng agwat ni Kai sa puntos at rebound kumpara kay Yang Hansen ng China. Ganun talaga, maraming factors ang kinukonsidera ng NBA pagdating sa mga players na kanilang kinukuha at kung sakali lang na taga-Espanya si Kai at doon nga siya na naglalaro ay walang duda na nakapasok nga rin siya sa NBA noong nagpa-draft ito. Marami sa mga NBA players ang nasa bench lamang, hindi naglalaro pero nasa NBA at posibleng ganito nga rin si Kai kung sa isang European team siya kabilang.